Marco, kumusta? Uy, musta pre? Okay ka dyan? Saan napunta si amo mo? Ay, hindi ko alam eh. Alam mo nagmamadali. Okay, hindi ko sure kung saan nagpunta. Narinig na yung salitang conundrum na wala na. Kasi huwag tinatanong mo ng kung ano-ano siguro nagtago muna dun sa CR. Sana mag-flush, hindi ba? Alam mo, sinasabi na kapag hindi na masyadong mapanghe yung... yung pag-usapan na yung mga panghi-panghi na yan. Pero, kasi, di ba para mapanghi itong gentleman's agreement na ito? Kanina napakinggan natin, ha? Ay, napag-usapan nyo nga. Si hindi ba ni... Professor De Castro. Nagulat nga ako doon sa sinasabi niya. Kasi nga, kaliwat kanan ngayon ito nag-uusap sa gentleman's agreement na iyan, ano? Sabi nung isang tropa ko, ano daw bang ibig sabihin nun? Malay niya daw ba? Nag-google tuloy ako. Buti, may data ako. Sa madaling salita, ang ibig sabihin pala niyan, hindi formal at walang kasulatan na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido. Sample niyan, para mas maintindihan nila kung ano yung gentleman's agreement. Halimbawa ako, umutang ako sa'yo, hindi ba? Repa, nangako ako sa'yo, magbabayad ako ng utang sa'yo. Di ikaw naman, nagtiwala ka. Wala tayong formal na kasulatan. Kaya magdadasal ka na lang, natuparin kong pangako ko. Pero kanina, sa usapan nyo ni Professor Renato De Castro, ang sinasabi niya, nung una ka... example mo, utang pa. Siyempre. Utang-utang na yan, madalas pagka magkakilala na kayo, hindi nyo na kailangan ng kasulatan. Hindi ba? Kasi nga, yun daw agreement ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong at ni Xi Jinping, agreement nilang dalawa lang. Pero kanina, sinasabi ni Professor Renato De Castro, kung ito'y totoo, dapat silipin at may mapanagot. Kasi yung epekto nito sa atin, medyo matindi rin. Ako na may nahihilo na talaga ako. Kasi sa mga pagbabasa-basa ko, hindi ko maintindihan, may gentleman's agreement ba o wala? Kasi itong mga kaalyado ng dating Pangulo, hindi magkatugma ang mga sinasabi. Sabi ng dating presidential spokesperson, si Harry, dating presidential spokesperson na naging TikToker, nagkaroon nga daw ng gentleman's agreement ang dating Pangulo sa China na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng mga materyales para maayos itong BRP Sierra Madre na nakaposte dun sa Ayungin Shoal. Pero sa isang panayam, ang sabi din ng dating Presidential Legal Counsel at spokesperson din si Salvador Panelo, si Repa, si Sal. Sabi niya, sino man daw ang nagpapakalat na pumasok si PRRD sa agreement na iyan sa China, sinungaling. At gusto lang daw ng publisidad. Nag-aaway-away sila. Sabi pare, malinaw. Wala silang Viber group, magkaiba sila ng boka. Hindi sink in. Walang consistency. Sino ba dito sa dalawang ito na malapit kay Digong ang nagsasabi ng totoo? Kasi ang sabi ni Sal Panelo, kakakausap niya lang daw sa Pangulo, wala daw ganung agreement. Kung basang ka, sa pula sa puti. Pero kung gaano sila kagulo noon nung silang nakaupo. Ngayon, di na sila nakaupo. Ang gugulo pa rin nila. No, pero kung totoo man na nagkaroon ng kasunduan dating Pangulong Duterte at si Xi Jinping, para sa akin, walang bearing yon kasi ibang posisyon ni BBM sa issue dyan sa West Philippine Sea. Yun nga ang sinasabi kanina ni Professor sa explanation niya. Sabi ni BBM, in English, we will not be cowed into silence. Yan ang sabi niya. Holy cow! We will not be cowed into silence, submission, or subservience. Yan ang mga sinabi niya. Binitawan niyang salita. Sabi, Pinoys, do not yield. Hindi ba ang tapang? Hindi ba nga, yung kanina pinag-usapan nyo, yung EO57, naglabas pa siya ng National Maritime Council para mapalakas yung maritime security ng bansa dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, paulit-ulit pa rin ang pangharas nitong bully na China. Kung saan, merong mga siyentista na nakausap nyo naman kahapon na nadamay na rin. Hindi ba? Alam mo, yung mga ganyang klaseng statement ni BBM, sigurado lalakas ang loob ng kasundaluhan na buwis buhay na nagbabantay at nangangalaga dun sa ating teritoryo. Yan din sigurong magbabalik ng sigla dun sa mga mangingisdang nawala na ng gana. Kasi nga patuloy ang pagiging agresibo ng China. Pero sabi nga ni Professor kanina, salita lang yan Ako hinahanap ko rin dito
Pagkatapos ng mga order na iyan, mapapalakas ba yung ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard? Siguradong mapapalakas yan, Repa. Alam mo kung paano? Bawasan nila yung malaking budget ng DPWH. Lipat nila sa ahensyang nakabantay doon sa WPS para makasabay yung depensa ng ating bansa doon sa mga higanteng barko ng China. Tsaka yung pang-water cannon nila, makabalik na rin tayo. Yung water cannon natin, parang hose lang doon sa bahay mo pagka nakikiligo ako sa inyo Ganong kahina. Hindi ba? Pondo, hindi lang basta na pangako. Yung mga sinasabi ng Pangulo dito sa issue ng WPS, narinig ko na yun noong eleksyon. Di ba sabi niya? 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon, pangarap pa rin Pero sabi naman ng ilan, yung mga nandun pa rin sa group chat, yung talagang mga hindi pa umaalis, okay na rin daw iyon. Meron pa, kahit pa paano. May mga ilang umalis, lumipat sa kabila kasi nag-aaway na sila ngayon. Pero okay pa rin daw sa kanila. Itong pangako at tapang na mga salitang binibitawan ni BBM. Alam mo kung bakit? At least daw may pangil ng konti. Bakit daw ba si Digong noon? Anong ginawa? Hindi ba nangako magje-jetski sa China? Ay doon sa West Philippine Sea? Ano daw nangyari nung nakaupo na? Hindi ba nangyari kay Digong noon tahimik? Naging sunod-sunuran. Tsaka parang mistulang submissive na asawa ng China. Kung ano lang ang sasabihin nila, oo siya. Ilang beses niya bang sinabi na hindi natin kaya ang China? Na BFF natin yan. Pero wala na rin sa akin masyado. Wala na ako masyadong pakialam sa mga kung ano man ang nangyayari ngayon dyan sa mga naging agreement ng Pangulo dati, kung ano man ang pinasok niya. Kasi tapos na siya Hindi na siya nakaupo. Ang hinahanap ko ngayon, isa lang, Repa. Ano yung isang Duterte. Sinong Duterte? Si BP Sara. Hinahanap ko siya. Tahimik siya 7 days na nga. Nakakabingi ang katahimikan. Tahimik siya. Walang ibinibigay na komento dito sa latest na pangaharas ng China. Tungkol sa Pero nahanap ko na kung bakit pala tahimik. Bakit? Tinatranslate pa pala sa Mandarin yung sasabihin. So magabang lang kayo ng kaunti. Pero, well, at least kay Buloy, hindi siya tahimik. Hindi siya tahimik. Tsaka sa mga pagbati ng selebrasyon at okasyon sa China, hindi rin siya tahimik. Oo. Hindi ba? Dapat, di ba, may komento siya dito dahil siya ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Nasaan si Sara? Nasaan? Pwede mong gawing teleserye. Nasaan? Si Sara. Nasaan ang bise? Parang dati, yung teleserye sa ABS-CBN. Nasaan si Elsa? Oo. Ngayon, baka, nasaan si Sara ang munting prinsesa? Huwag kang mag-alala. Pagka na-translate na sa Mandarin ang gustong sabihin ng bise, lalabas din yan. Pero nasaan nga siya? Hindi ko alam. Di naman kami close. Ba't ako tinatanong mo? Tanongin mo si Baste. May sinabi si Baste tungkol dyan. Anong sabi ni Baste? Ang sinasabi nga ni Baste, hindi na daw kinakailangan magbigay ng pahayag ng bise dito sa mga nangyayaring issue na ito. Bakit? Yun ang sinasabi niya dahil hindi naman daw siya ang commander-in-chief. Pero siya ang bise. Hindi ba dapat may komento siya dito? Yun ang sinasabi ni Baste. Okay, sige. Close ba kayo? Nino? Ni Baste? Hoy, nauna na ako At talagang nag-iinit ang ulo ko sa mga ganitong sitwasyon. Sige. Peace out. So paano? Agreement natin Ang pakain mo. Ay, oo naman. Okay, peace out. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.